Tawag sa pagsamba, awit, 29, 1, 2, 10 hanggang 11. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at ang kanyang kaluwalhatian. Tayo pong lahat, si Yahweh naghahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari ng kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Tayo pong lahat ay awitin ng awit ng pagsamba, Come Thou Almighty King. Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan ka namin ngayon, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at inisin niyo po ang aming maduwing katawan ng kasalanan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat na pinapunta niyo kami sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, at sa mga kapatid natin na papunta pa lamang, Panginoon, ingatan niyo po sila na marating po sila ng ligtas dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Sa magbibigay. Good morning po. Ayan, isang mapagpalang Sunday sa ating lahat. Ayan, makulimlim po ngayon. At ang iba ay siguro sarap na sarap ang matulog. Pero papurihan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mag-awitan. Sige, paawitin po natin kataas-taas. Kataas-taas
deserve po niya na atin po siyang itaas. Atin po siyang purihin. Atin po siyang pasalamatan sa kabila ng mga nangyayari sa buhay natin. Sa kabila ng mga pagsubok, mga struggles na nararanasan natin, we should always praise God. Dahil siya lang yung Diyos na buhay, na nagligtas sa atin, na nagmahal sa atin ng lubos-lubusan. Alam ni Lord kung ano yung plano niya sa buhay natin. And alam niya kung ano yung this coming conference year, meron siyang magandang plano. Sabi nga lagi ni Pastor, the best is yet to come. Tayo manalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, na nagpapakumbaba. Lord, search niyo po ang heart namin, O God. Lord, i-ready mo nga po kami sa mensahe na aming marinig sa umaga nito. I-bless mo nga po ang heart namin. At sa mga wala pa po rito, Panginoon, at sa kanilang mga tahanan, Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon. At hayaan mo na ikaw ang siyang mag-usap, ikaw ang siyang manguna sa aming mga kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras na ito, we declare your amazing power, Panginoon. Lord, ikaw yung aming banal na tahanan, Panginoon. Nawa kami, Panginoon, sa oras na ito, madaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Dumudulog po kami sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Awitin po natin ang banal mong tahanan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag-indakatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay
maghari ka nga po sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lahat ng papurit pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang kayo gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ang ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat. At yamang mga anak, tayo'y tagapagmana ng Diyos, ang kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, Tawagan po lahat ng mga bata.
Panginoon, maraming salamat po sa araw ito na nandito po ang mga batang ito sa inyong banal na sambahan, Lord God. I-guide niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Lord God. I-bless niyo po sila sa kanilang mga gagawa, Lord God. I-guide niyo po sila sa tamang landas, Lord God, naway. I-bless niyo rin po ang kanilang mga magulang na nag-aalaga sa kanila, Lord God. I-guide niyo po sila sa kanilang paglalaro, Lord God. Naway maging ligtas po sila sa pang-araw-araw. Patawarin niyo rin po sila sa kanilang mga kasalanan na nagagawa, Lord God. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning po. Ngitian po natin yung ating mga katabi. Yan. Isang mabiyayang linggo na tayo po ay nagsama-sama para purihin ang Panginoon. Ganoon din yung mga nasa online, kasama natin via live or later sa mga recorded video natin doon nila gamitin na sumamba ay isa pong mapagpala na nandito man tayo sa sanctuary or in online, pagpalain po tayo ng Panginoon. Another special Sunday, today is Trinity Sunday. Pinagdiriwang natin ang ating isang Diyos sa tatlong persona at yan po ang isa sa ating pong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Patuloy po nating ipanalangin ang ating eskwelahan na tayo po ay naglilingkod sa pamagitan ng Castillejos Elders Gate Learning Center. Sa bukas po, 27 and on Tuesday, 28, ang aming pong Thanksgiving, Moving Up, and Graduation Ceremony. Patuloy nating ipanalangin ang magandang panahon. Nagpasalamat tayo sa Panginoon kasi yung tropical depression natin ay lumilihis na siya. Nagbigay lang siya ng lamig at siya po ay papalabas na uli. Ngayon hanggang 28, medyo malayo na siya. So sana ay hindi makaapekto sa ating pong graduation ng school. Panawagan po sa lahat ng UMM, sa Lunes po ay mayroon pong evangelism sa Madam Gis San Agustin. Doon po kila Arjuna, doon kila Sister Dana. Ang mga UMM o to be specific ay David's Heart Covenant ng Wesley Olongapo ay pupunta po dyan para sa evangelism. Makiisa po tayo sa gawain. At the same time, yung mga school board ng CLC, nagbigay po si Madam Maricel sa atin na possible meeting natin tomorrow at 5:30. Magtingin po kayo sa ating pong chat group for updates kung matuloy po tayo at kung saan para po magawa na natin po yung ating annual meeting. So, last Sunday ng May at next week po ay magkita-kita po tayo June na agad. Last month of the conference year at patuloy po tayong magsama-sama. Marami pong gawain sa buwan na yan. Kasi po, ayon sa pag-uusap natin, yung organization at sa council, transition po ng ating pong mga gawain at saka yung mga pamunuan ng ating pong mga organization. So, on next Sunday, June 2, 2024, magpulong po ang council kasama po ang mga officers ng organization para po sa transition po ng mga gawain.
We will be hosting po ng dalawang event this coming June. Possible on June 10, Sonto Fellowship. Tayo po ang nakatuka sa last month po ng ating pong conference year para sa mga Sonto. On June 29, that is last Saturday, we will be hosting the district adjourn session of Zambales District. Dito po gaganapin sa atin. So, patuloy po nating ipanalangin ang lahat ng mga gawain na ito at maging pagpapala sa atin. Sama po natin sa prayer. Today po ay National Qualifying Exam for School Heads. Panalangin po natin si Madam Maricel, kasama po siya sa mag-exam. Today also is the first day of 3 days board exam for CPA. Kasama po natin sa panalangin yung bunso namin, mag-try po siya na mag-exam, CN. So, tayo pong lahat, yumuko po tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, aming amang sumasalangit, narito po kaming muli upang ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba para sa iyo, Ama. Para sa iyo, aming Diyos, napakabuti mo sa amin. At ikaw po ay patuloy na nagpapala sa amin. Maging sa panahon na hindi po kami karapat-dapat, patuloy niyo po kaming pinagpapala ng higit pa sa aming hinihingi, higit pa sa aming inaasahan, higit pa sa aming hinihiling. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng mga tagumpay na naranasan namin. Kapwa ang Diyos na kumupkop sa panahon ng aming mga pagsubok. Ipinagkaloob niyo po ang pangako niyo pong lakas upang sa panahon ng pagsubok, hindi kami susuko, hindi kami mag-give up dahil mayroong pong alalay at lakas na nagmumula sa iyo. Sa panahon ng aming panlulupaypay, pinalakas niyo po ang aming pananampalataya. Pinainit niyo po ang aming lumalamig na pananampalataya. Hindi niyo po kami pinabayaang malugmok. Sa panahon ng pagkakasakit, natagpuan namin ang aming mga sarili na nasa kupkup kami ng isang nagpapagaling na Diyos. At ngayon, Panginoon, narito po kaming muli. Alam niyo po ang aming kasalukuyang pinagdadaanan. Humihingi po kami ng panibagong lakas at gabay na nagmumula sa iyo. At alam po namin, hindi niyo po kami bibiguin. Sapagkat ikaw pa nga po ang nag-aanyaya na sino mang sa amin ay nabibigatan, lumapit kami sa iyo. At kami po ay bibigyan niyo ng kapahingahan sa piling mo. Salamat sapagkat alam po namin na walang lingid sa iyo sa lahat ng mga sitwasyon ng aming mga buhay. Patuloy kang gumagawa at kumikilos sa aming pong kalagitnaan. Kupkupin niyo nga po kami at ipinapanalangin po namin ang aming katabi. Ipinapanalangin po namin na matagpuan niya po ang tugon sa kanya pong mga panalangin. Pinapanalangin po namin sila na kasama namin via online. Saan man po siya naroon, nakasama namin. Nasa work, nasa sasakyan, nasa opisina, nasa bahay, kahit na nasa ibang lugar o nasa ibang bansa. Lord, we are praying. The Lord of miracles is working upon us all. Yung mga nandito sa sanctuary, maging sila, Panginoon, na nasa online. Pagpalain niyo po kaming lahat at huwag niyo po kaming pababayaan. Bless niyo po ang aming minamahal na iglesia, ang The United Methodist Church.
Bless niyo po kami globally. Maranasan namin ang iyong pagkilos, maging sa buong Central Conference, sa Zambales District, at kami dito, Panginoon, sa Castillos United Methodist Church. Patuloy naming ipinagkatiwala ang marami pa naming gawain to end this conference year, O God. We ask your holy anointing for us para gawin, Panginoon, ang mga gawain na iniatang mo sa aming mga balikat, na makapag-ikot po kami para sa DBCS ng mga bata habang bakasyon nila. Dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong pagpapala sa lahat ng mga gawain. Maging ang pagsama namin, Panginoon, sa David's Heart sa Madam Gis San Agustin bukas. Pinagkatiwala namin na ngayon pa lang ang pagkilos mo sa mga taong kakausapin doon. Lord God, we ask your blessing, we ask your warrior angels to be in that place ngayon pa lang, Panginoon. At alam po namin na pagpapalain niyo po. Hindi po namin alam yung activity, pero alam po namin na kikilos ka at maraming makakilala sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng gawain na ito. Salamat po ng marami sapagkat nandyan kang lagi para sa aming minamahal na iglesia. Pagpalain niyo po ang aming pagmimisyon sa San Marcelino at lalong-lalo na po sa San Rafael. I-bless mo po ang aming mission pastor, si Pastor Rose. Sa iyo namin siya itinatagubilin. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Panginoon, samahan niyo po ang mga teachers na kasama po sa National Qualifying Exam for School Heads. Lalong-lalo na po ang aming leader and school board president, si Madam Maricel. Alam po namin na higit sa kanyang kakayahan, sasamahan niyo po siya at pagpatagumpayin sa kanya pong gawain na ito. Likewise, God, we are praying for all who are trying for CPA board exam. Today is the first day. Father God, we are praying for you, our beloved daughter, si Ann. Hawakan niyo po siya, bigyan niyo po siya ng lakas. Higit sa kanyang karunungan ay ang iyo pong favor sa kanya at sa kanya pong mga kasama. Salamat po at sa lahat ng mga hindi po namin mabanggit na mga panalangin ng bawat isa, maranasan ka namin. Salamat po sa transition ng panahon galing sa mainit na panahon papunta sa mga pag-ulan. Though yung abnormality ng panahon, may mga pag-ulan na malalakas, nagbabanta ang La Nina. Spare our nation, O God, for tragedies. Sa lahat ng mga pwedeng sumalanta na anumang mga panganib sa aming bansa. Pagpalain niyo po ang lahat ng pamunuan mula sa national, provincial, municipal at barangay level. Sa iyo po namin pinagkatiwala. We continue to declare that Philippines is for Christ, Zambales is for Christ, Castillos is for Christ, San Juan and all other barangays for Christ. Salamat po sapagkat ikaw po ang Diyos na sa amin ay magpapala sa lahat ng panahon. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Desire and a long to
Palakpakan po natin si Lord. Gusto ko lang pasalamatan ang mga kababaihan sa buhay nila. Nag-request po ako ng tower fan nung nakaraan po. Kasi itong ginagamit ko pag hindi naka-aircon sa opisina, maingay. So, it's more than tower fan. Yung nakita po ninyo dito na air cooler ay project po ng kababaihan. Para daw po, hindi mainitan yung mga liturgies sa harapan. Thank you so much po. God bless you more. Pagbasa sa banal na kasulatan. Sabay-sabay po nating buklatin ang ating banal na Biblia at basahin ang unang pagbasa na matatagpuan sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 8. Ang pagtawag kay Isaiah upang maging propeta. Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanyang tinig ay nayinig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawag ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isinugo. Tayo pong lahat ay tumayo para basahin ang ikalawang pagbasa na matatagpuan sa Aklat ng Juan, chapter 3, verses 1 to 17. Si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat wala makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan inito nais at naririnig mo ang uging nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po bang mangyari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang ipinatotohanan namin ay nasasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo papaniwalaan ang mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang,
Gayon din naman, kailangang itaas ng anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Purihin po tayo sa pagkabasa ng banal na Biblia. sa lansangan. Ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang iyong mga pangako ay di mo na maiitago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang mapubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang bigong mga pangako ay di mo na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat
Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sa napagandang mensahe ng buhay, mensahe ng awit na dinala sa atin ng mga kabataan. We belong to Trinitarian Christians. Tayo po ay kasama sa mga mananampalataya na naniniwala sa Trinity. We believe in a triune God, isang Diyos sa tatlong persona. Nakakita ko ng diagram na mas madali nating maintindihan na mabalikan yung doktrinang ito ng ating pananampalataya. What does the Bible teach about the Trinity? Although, ang isang mas madaling pagkaunawa dito ay from Genesis to Revelation, makita natin yung mga bersikulo ng pagtuturo. There is no such word as Trinity in the Bible. Pero pinangalanan ng mga theologian yung pagpapakilala ng Diyos sa banal na kasulatan. Hindi pwedeng sa isang parte lang, kundi dapat lagumin mo lahat yung sinasabi ng Bible. So, yung diagram sabi niya, the Father is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Son, or the Holy Spirit is not the Father. The Son is not the Father. The Son is not the Holy Spirit. Kaya nga, ang sabi ay one God in three persons. Yet, the Bible is teaching us the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Ang isa sa sekreto na maintindihan mo yung Trinity ay mas lalo mo siyang sampalatayanan. Mayroong isang theologian na gustong-gusto ko na sinabi niya, kasi ito yung isang katuruan na mahirap ipaliwanag. Sabi ng isang theologian,
if you can comprehend God in your human mind, He is not already God. Yung kaya mong unawain sa isip mo, yung Diyos, hindi na siya Diyos. Kasi kaya mo na siyang unawain. Trinity is one of the distinct doctrine that pointing to a mysterious God. We are believing on a triune God, a mysterious God. Sabi nung professor namin sa seminary, Mysterium Tremendum, na habang pinag-aaralan mo yung Panginoon, yung Diyos, mas lalo niyang ipinapakita yung kanya pong tremendous misteryo. Mas lalo niyang ipinapakita yung kanyang kadakilaan sa atin. And today, after the coming up of Jesus on the right hand of the Father, the Holy Spirit came, yung pinagdiwang natin ng Pentecost. And today, we are celebrating Trinity Sunday. Tayo po ay sumasamba sa isang kakaibang Diyos na hindi kayang unawain ng tao. Basahin ko lang po ang ilang mga teksto na pag-aaralan natin sa John chapter 3 verses 1 to 17. Verse 1, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo, malibang sumakanya ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Verse 9, paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro pa naman kayo sa Israel, hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo ang aming nalaman, sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Verse 16 and 17. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Tayo'y manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pag-aaral. We ask the Holy Spirit to lead us. Ikaw po ang aming dakilang guro, aming Panginoon, at kami po, sa iyo kami makikinig. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Are you born again or born against? Yan po yung isa sa mahalagang konteksto ng pagliligtas ng Diyos sa atin. You must be born again. At isa sa makasaysayang pakikipagtagpo ng Panginoong Jesucristo sa isang tao na nagngangalang Nicodemos ay mahalagang nagturo sa atin ng pagliligtas ng Panginoon ng prerequisite ng pagiging born again o magkaroon ng kapanganakang muli para tayo po ay maligtas, tanggapin ang buhay na walang hanggan at makapiling ang Panginoon magpakailanman sa kanyang kaharian. Si Nicodemo ay ipinakilala bilang Pharisee. Kaya sabi niya dyan, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a leader of the Jews.
sa pagsaliksik natin, ipinakilala si Nicodemus na Jewish religious leader, member of Sanhedrin, and a Pharisee. Kaya siya po ay sa pagtingin ng mga tao doon sa kanya, socially, kilala po siya sa lipunang ginagalawan niya. Spiritually, siya po ay Pharisee. Pag sinabi ninyo noon na Pariseo, ikaw ay tagapanguna na spiritual, tagapagturo ng kautusan at malapit sa Diyos. Yun po yung kanyang pagkakilanlan, member of the Sanhedrin, the highest court during their time. Yun po yung kanyang, kaya po, si Nicodemus ay hindi po siya ordinaryong tao na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at nakipagtagpo sa Kanya. Yung ibang mga pakikipagtagpo ng ating Panginoong Jesucristo ay si Jesus mismo yung pumupunta. Pero ito, kakaiba po yung story dito sapagkat si Nicodemo, sinadya niya si Jesus. So, ilagay natin yung kung sino siya. At kapansin-pansin na sa verse 2, yung pagpunta niya kay Jesus ay in-emphasize ang isang gabi siya nagsadya kay Jesus. Isang gabi siya nagsadya kay Jesus. So, mga tanong ay bakit gabi siya pumunta? Ayon sa mga pagsasaliksik ay yung kanyang katayuan. Parang ito yung pagkakataon na Jesus was on his peak of his public ministry. Nakikilala na si Jesus, gumagawa siya ng himala, nagtuturo siya ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagpapakain siya ng mga marami, nagpapagaling siya ng may sakit. Si Nicodemus, yung kanyang katayuan bilang leader ng mga Hudyo at yung pagsikat ni Jesus, hinihila siya. Pero hindi pa rin niya maiwanan kung ito yung katangian niya. Kaya ang pagpunta niyang gabi kay Jesus upang isekreto sa iba. Upang isekreto sa iba at hindi nila siya masabihan ng kung ano pa man, hindi siya mapulaan. At mayroon siyang tanong kay Jesus. Sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa na mga kababalaghang ginawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Lumapit siya at maliwanag na ang kanyang inquiry ay tungkol sa ginagawang kababalaghan ng ating Panginoon. Sabi niya, walang makagagawa ng ganyang kababalaghan kung hindi ka galing sa Diyos. Maring ang tanong niya, sino ka? Guro, sino ka? Pero yung inquiry niya, hindi sinagot mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 2 siya nagtanong, yung verse 3 na sagot ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, maliban na ipanganak muli ang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. I am telling you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Kaya, iba yung kanyang tinatanong, iba yung sinasabi ng ating Panginoon. Pero, ang taong ito ay hindi nagkamali ng kanyang paglapit. Sapagkat ipinakita sa kanya ng Panginoon yung mga bagay na dapat niyang malaman. Ang tanong, siya po ba ay naging
born again. He was born again in spirit. Sa palagay natin, siya po ay naligtas. Tinanggap niya ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Balikan natin yung teksto. Dito sa Tagalog, sabi niya, maliban na ipanganak na muli ang isang tao. Pag sinabing maliban, walang ibang daan. Kaya dalawang nilagay ko dyan, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos sa ibang translation, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Dito naman sa today's English version, yung ginagamit kong Bible ngayon, sabi niya, I am telling you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So, yung pagiging born again, ang ibig sabihin po ay isang mahalagang kalagayan ng tao. Sabi natin ay hindi natin makikita ang paghahari ng Diyos kung hindi tayo na born again. Hindi natin makikita ang paghahari ng Diyos kapag hindi tayo na born again. Dito sa isang banda po, sabi niya, you cannot see the kingdom of God. Kaya, ang ibig sabihin po ay kinakailangan nating maipanganak na muli o ma-born again. Babalikan natin yung tanong natin mamaya. Bakit muna? Bakit? Why you must be born again? Number 1, for your old self to die. Kaya yung sagutang pagbasa natin na parallel ng mga teksto natin ngayong linggo, ang sinasabi doon ay yung ating katawan na makasalanan, kinakailangang mamatay. Mayroong lumang sarili, kinakailangang mamatay. Mayroong isang Christian group na nakasama namin nung kami ay nag-G12. Mayroong word na ginagamit nila para paalalahanan yung mga kaanib. Kaanib sa kaanib, pastor to kaanib, kaanib to pastor. Kapag mayroon kang sinabing hindi maganda, inisip na hindi maganda, at ginawang hindi maganda, ang sasabihin ng sister or brother in Christ, sabi niya, kailangan mong mamatay sa sarili mo. Kasi yun yung old self. Kaya nga namatay si Kristo para sa atin, para para bayaran niya yung ating mga kasalanan, para mamatay yung ating lumang tayo. Your old self must die. Kaya kinakailangan mong ma-born again. Kaya sabi ko po dyan, you must be born again for you to be born in spirit. Ang sabi ni Nicodemus, nang sinasabi sa kanya ng Panginoon at naunawaan niya na kinakailangan niyang gawin o kinakailangan niyang pagdaanan yung proseso ng pagiging born again. Ang sabi ni Nicodemus, kahit po ba malaki na, kailangan pang babalik sa tiyan ng nanay para may panganak muli. Diba? Pag isipin natin, sabi nga ni Jesus sa kanya, guro pa naman kayo ng Israel. Hindi ninyo maintindihan yung sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi, kapag nagsabi ako ng usapin dito sa lupa, hindi ninyo maintindihan. Paano kung magsasabi ako ng mga usapin panlangit? Di mas lalong hindi ninyo maintindihan. Pero ang sinasabi pala ng ating Panginoon ay hindi sa laman. You must be born again for you to be born in spirit. Kaya sabi dito ng ating Panginoon ay hindi sa laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Para maintindihan natin, ganito lang po kasimpleng nangyayari. Na kapag tinanggap ng tao
ang Panginoong Hesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Package na ang banal na Espiritu ay dumarating at nananahan sa atin. Na ipapanganak tayong muli. Ibalik ko kayo doon sa binasa sa atin sa Lumang Tipan na ng pagtawag kay Isaiah. Ang sabi niya doon ay, nung makita niya yung Diyos, makita niya yung kaluwalhatian ng Diyos doon sa loob ng templo, nag-isip siya na siya'y mamatay. Kasi makasalanan siya. Sabi niya, nabubuhay akong makasalanan at nabubuhay akong kasama ng mga makasalanan. Siguradong mamatay ako. Yung isang angel doon, kumuha siya ng baga doon sa altar. Sa pamagitan ng panipit, yung baga, idinikit niya sa labi ni Isaiah. Sabi niya, wala ka ng kasalanan. Kaya, paano nangyari na yung ganong kasimpleng napakarami kong kasalanan, pero sa isang iglap, mawawala lahat? Isang luhod lang, isang iyak lang, lahat ng kasalanan natin ay napawi, na parang wala lahat. At nakatingin ang Diyos sa iyo na wala kang kasalanan kahit na maliit. It is just the same. Hindi natin na-notice, walang palatandaan, after you receive Christ as your Lord and Savior, you are born in the Spirit. Tayo po ay naipanganak na muli. Namatay yung ating lumang sarili. At tayo po ay naipanganak na muli. Bakit? For you to have a new life. At yan po ang isang maganda sa ginawa ng Diyos sa atin. Kasi po, subukan natin logically ay isipin natin, kung hindi ito ginawa ng Diyos at magpatuloy yung old self, yun na nga yung nagkasala eh. Kinakailangan na magkaroon ng panibago. Panibagong buhay na sinimulan, nakasama yung Diyos. Kaya pag ang isang tao tumanggap siya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang sinasabi ay magmula ngayon, mabubuhay kang matagumpay araw-araw kasama ang Panginoong Kristo. You must be born again for this life to be reconnected to God. Naalala natin nung nagkasala si Adan at si Eva, pinalaya sila sa Garden of Eden, nahiwalay sila. Nahiwalay sila sa Diyos, kaya po ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay nare-reconnect sa ating Panginoong Kristo. At saka yung eksaktong sinabi nung Bible natin sa verse 5, for you to enter in God's kingdom. Wala naman siguro dito na ayaw pumasok sa kaharian ng Diyos. You must be born again for you to enter in God's kingdom. Sabi niya po dito sa verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Gusto natin, of course, na makasama tayo sa paghahari ng Diyos at makapasok sa Kanyang kaharian. So, i-connect lang natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Although, process po yan. Hindi naman magic na sa isang kisap mata ay wala na yung lahat ng dati. Pero
there is a process. The moment we receive Christ as our Lord and Savior, the process begins. Upang mawala tayo doon sa ating old self at magkaroon tayo ng bagong tayo. At siyempre po, yung metamorphosis na pinagdadaanan ng paru-paro. Diba? Mula sa uod hanggang na maging isang napakagandang paru-paro. Mayroon siyang pinagdadaan ng proseso na kinakailangan pagdaanan din ng Kristiyano. At kapag ikaw ay mag-search ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa Google, siguro ay 70% ng pictures dadalhin ka dito sa paru-paro. Yung process ng metamorphosis. Ipinapakita doon. Pero naghanap ako ng ito. Yung hindi paru-paro, tao. Kasi ang tinutukoy ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, hindi sa ano paman. Tayo to. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Tira natin yung Tagalog niya. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ako to. Yung isipin natin na hindi yan paru-paro. Yung tinutukoy ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Tao ito na pinoproseso ng Panginoon upang maging isang bagong nilalang. Ayon sa kanyang ninanais, ayon sa kanyang kalooban, pinapangyari niya yung lahat ng bagay. Kahapon, nakikinig ako ng mensahe ni D.S. Joey Umali sa yung ginaganap na forum sa Wesley. Sabi niya, pag hindi ako nagkamali, yung doon sa ilang o doon sa disyerto papuntang Promised Land, pwedeng lakbayin ng 11 days. Di, tama ba yun? Nag-research siya na ang travel lang 11 days. Pero naging 40 days, 40 years. 40 days na lang sana, medyo ano pa. Yung pagkabalam, okay lang naman. Yung 11 days naging 40 days, pero naging 40 years. Siguro, kung yung transition, yung process ng yung pagiging bagong nilalang, aabutin tayo ng 40 days. Huwag namang 40 years. 4 years, pwede pa rin siguro po. Pero pag 40 years, baka nasusobrahan na. Hindi naman pwedeng biglain. Meron akong naalala uli sa G12 ministry nung nagpa-practice po kami noon. Sabi ng mentor namin, ang pagiging Kristiyano, walang shortcut. Kinakailangang pagdaanan mo lahat. Kaya, hindi daw natin pwedeng hingiin kay Lord na, Lord, pwede bang walang hirap? Pwede po ba walang pagsubok? Pwede po ba lahat smooth sailing lang? Pero kinakailangan nating pagdaanan yung process ng buhay at yung process ng pagiging Kristiyano, kailangan nating pagdaanan. Nakuha ko po ito sa sinulat ng isang laiko na ngayon po ay nagpastor na sa bagong church ng Global Methodist Church sa Aklan, malapit sa Boracay. Sana imbitahan nila ako mag-speak doon.
punta ako sa Boracay. Sabi niya, what is being born again? It is not a religion or denomination. Pinaiksi ko lang. Pero yung eksaktong word niya, being born again is not a religion or denomination, but a spiritual condition. Sabi niya, binigyan niya ng ano, halimbawa, sabi niya, tayo, Methodist tayo. Methodist Christian tayo. Pero ang tanong, born again ka ba? Kasi minsan ito yung hindi natin na na pagkamalian natin. Hindi naman natin pinapakasalanan sa mayroong isang church o denomination, ginamit nilang pangalan ng church nila yung born again. Kaya tuloy, yung ibang mga tao pag born again ka ba? Hindi, Methodista ako. Pero paano yung sinasabi dito ng teksto natin na unless except you be born again, you cannot see the kingdom of God. Ang ibig sabihin, sabi ni Pastor Ulysses Ambukay, para sigurado magamit ko yung ano niya. It is not a religion but a spiritual condition. It is not a religion or denomination but a spiritual condition. Kaya po sabi niya, ang religion, denomination, we belong to Methodist Church, but we are born again. Yung spiritual condition natin, pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay pinanganak na muli. Sa makatwid, ang ating pong spiritual condition, we are born again. Amen po? Lahat, mayroong binanggit dito na lahat, sabi ng ating Panginoong Kristo, kinakailangan na dumaan, kinakailangan na maipanganak muli. Kinakailangan na maipanganak tayong muli. Tayo ay Methodist born again. At makakapasok tayo sa paghahari ng Panginoon. Makakasama tayo sa Kanyang paghahari at matatagpuan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng pagiging born again? Ang sinasabi niya dito ay live our new life with the Holy Spirit. Kinakailangan na tayo po ay mamuhay ayon sa paghahari ng Panginoon sa atin. Ibalik ko lang po. Mayroon po akong nawawalang slide. Ano ko lang po, andito sa phone ko. Why is it so difficult to be Christian? Bakit ang hirap maging Kristiyano? Nandiyan naman yung process na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kasi po, we are living on our own. Tayo po ay gumagayak ng ating pagiging Kristiyano. We are walking not in the new life na prenoses sa atin ng Panginoon. We are living on our own. Kung ano yung kaya natin at yung gusto natin, doon tayo namumuhay. Kinakailangan na, sabi ko po dito, let us live our new life with the Holy Spirit. Kaya, meron akong naalalang pastor na nagsabi, mahirap bang maging Kristiyano? Ang sagot nating lahat, pwede ay mahirap. Pero ang sabi niya, kaya ito nagiging mahirap kasi sinasarili natin. Kinakailangan na let us recognize the Holy Spirit every day. He is working in us. At itong banal na Espiritu na ito, siya yung gumagawa ng higit sa lahat ng hindi na natin kaya. Siya nga ang taga-execute ng himala ng Diyos. Halimbawa, paano nangyari yung pagkilos ng Trinity sa creation? 'Di ba? Ang sabi doon sa creation,
Everything was formless, walang anyo na sa kadiliman. Ang Ama, sa kanyang paggawa ay nagsasalita siya. And that word is Jesus. Doon sa Genesis chapter 1 verse 1 and 2, ang sinasabi niya doon, the Holy Spirit is moving, hovering above the surface of the water. Ang ibig sabihin, nandoon yung Diyos, Ama, para i-declare niya kung ano yung gagawin niya. At yung salita na yun na binibitawan niya, yun yung kinakatawan ni Jesus, being the Word. And the Holy Spirit is executing kung ano yung marinig niya na sasabihin ng Ama sa pamagitan ng salita. Another one, that the Holy Spirit or the Triune God is working in us as we pray. We are addressing our prayers to the Father. Ama, ito po ang aking kahilingan. Lagi po, ang sinasabi natin, all this we pray in the name of your Son, your only begotten Son, our Lord and Savior, Jesus. Sinasabi natin sa Ama yung ating mga prayer, nire-request natin yon sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo, and the Holy Spirit execute. Ginagawa ng Diyos. Kaya po, walang imposible sa Kanya. Sapagkat yung banal na Espiritu, kumikilos siya para gawin ito para sa atin. Ito po yung aking nakita dito sa aking pagbulay-bulay sa teksto natin ngayon. Sa John chapter 3, verse 1 to 17, alam naman natin yung familiar verse, John 3:16. Tama po? Yung magandang balita na ito na sinabi ng Diyos sa isang tao na nagtatago. Nagtatago ng kanyang identity na malaman ng ibang tao na lumapit siya kay Jesus. Doon binitawan ng ating Panginoong Kristo sa kanya yung isa sa mahalagang balita. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Magkarugtong ito. Magkarugtong na sinabi ng Diyos na kung gusto natin na makita ang kalooban ng Panginoon, kinakailangan maipanganak tayo muli. Pero in-express niya na ang layunin niya na lahat tayo maipanganak na muli kasi mahal niya tayo. Kaya nakikita ko po na ang buhay natin na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan na nawalay dahil sa ating pagkakasala, nananatili dyan yung pagmamahal ng Diyos. Hindi yan magmimintis. Nakita ko po itong Zephaniah chapter 3 verse 17. Sabi niya, the Lord your God is in your midst, a warrior bringing victory. He will create calm with His love. He will rejoice over you with singing. Sobrang touching para sa akin ang talatang ito na nandyan yung Diyos. Kaya Kanya pinapanatag na wala kang kasalanan. Can you imagine yourself? You are praying to God. You are requesting special request, special prayer. Yet, alam mong may pagkakasala ka. Hindi ka makapaglambing ng dapat mong paglalambing. Kinakailangan mo munang humingi ng tawad. For you to have peace. Sabi niya dyan, He will create calm with His love. The assurance of God's love for us is also the assurance of forgiveness if we repent. Sigurado.
Hindi pwedeng hindi ka patatawarin ng Diyos kapag ikaw ay magsisi. At yun na yung mag-create ng calm, ng isang peace ng pakikipagtagpo natin sa Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Sabi niya po, He will rejoice over you with singing. Doon sa tagpong yun natin maunawaan ang Panginoon. Gusto ko po ito. Singit ko lang. Sabi po nung wisdom coach, the people that are there for you on your darkest nights are the ones worth spending your brightest days with. Unang-una po ito yung ating pamilya. Diba? Kasi yung pamilya natin, yun yung kasama natin na dumanas ng hirap at pagsubok. Yung panahon na madilim yung buhay, maraming problema. Tapos, kapag nakalagpas ka na sa problema, iwanan mo na sila, di ba? Parang unfair. Sabi niya, the people that are there for you on your darkest nights are the ones worth spending your brightest days with. Amen po. Walang iwanan. Halimbawa, sa buhay ng tao, sa mag-asawa, sa magkapatid, dumaan tayo sa mga ganito. Pero kapag okay na ang lahat, biglang may mawawala o may iwan. Nakita ko po ito, dinugtong ko lang. Sabi ni Jesus sa Romans chapter 5 verse 8, nung makasalanan ka pa, namatay si Kristo sa iyo. Noong makasalanan ka pa. Gusto kong magpatahi ng t-shirt na may tatak na I love you at your darkest. Upang maalala ko lagi na higit sa kanino mang tao, mayroong isang Diyos na sumama sa akin sa panahon na madilim ang buhay ko. At ngayong maayos na, iiwanan ko siya. Hindi ko siya iiwanan. Magpapatuloy akong mananalig, maglilingkod, at mananampalataya sa Kanya. Sabi ko nga po, napakagandang salansan na dito sa mahalagang ito, sinabi ng ating Panginoong Hesus ang Kanyang pag-ibig. After niyang sinabing, kailangan na maipanganak tayong muli. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Never give up on God because He never gives up on you. Hindi tayo iiwanan ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay natin. Meron akong nakitang tanong sa Christian Pure. Sabi niya, Nicodemus, eternal destination, did he go to heaven? Wala kasing ano dyan eh. Isa si Nicodemus sa pinagsabihan ng napakahalagang tagpong ito at yung iniwan sa kanya, unless you born again, you cannot see the kingdom of God. Pero wala nang masyadong story na sinabi tungkol kay Nicodemus until on John chapter 19 verse 38 to 39. Sabi niya po diyan, later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Nung matapos na mamatay si Jesus sa cross, iniisip natin, ba't siya nakalibing? Hindi masyadong nadadaanan sa story pag mahal na araw. Sino ang naglibing sa kanya? Ito po,
Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body away. Verse 39. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Take note, saan nangyari yan? Ang mga alagad ng panahon na yan, nagtatago sila. Nagtatago sila. Kasi natatakot sila na baka sila yung isunod o mapagbintangan sila na sila ay associated to Jesus. Pero si Joseph of Arimathea at yung isang nagngangalang Nicodemus, sila po ay lumantad. Lumantad sila para hingin nila. Ibig sabihin, ipinapakita nila at sinasabi nila na alagad kami niyan. Sa panahon na si Pedro ay ikinaila niya ng 3 bisis ang ating Panginoong Hesus. Si Nicodemo at si Joseph ng Arimathea, ibinandila nila yung kanilang sarili. Alagad kami niyan. Kukunin namin yung kanyang katawan. Kami ang maglilibing sa kanya. Sa makatwid, yung tanong natin, na born again ba si Nicodemo? Tinanggap ba niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Naging disipulo ba siya ng Panginoon at nasa langit ba siya ngayon? Ginawa po niya yung part niya. Kasi pinagdaanan niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Sabi po, before we came to Jesus in secret, ako po, ito ang aking testimony. Nahihiya ako noon na sabihin kong Christian ako. Nahihiya ako noon na sabihin kong tinanggap ko na si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Nahihiya ako nung first time ng pagsisimba ko sa United Methodist Church. Makita ako ng mga kakilala ko. Hindi ko po sukat isipin kung paano ako dinala ng banal na Espiritu na boldly kaya kong sabihin na iniligtas ako ng Panginoon at tinanggap yung hamon na maging pastor. Maraming ginawang himala ang Panginoon sa buhay ko. Meron po akong present na testimony po sa inyo. Noong Webes ng madaling araw, kasi doon kami umuwi sa Santa Cruz, 4 o'clock in the morning o 4:30 in the morning, si misis ko acid reflux siguro po, sikmura. Grabe, hindi niya na kaya. Actually, mas maaga pa lang, sabi ko sa kanya, ay daling ko na siya sa hospital kasi kung injection yung ibibigay, mas mabilis. Pero iniisip niya siguro, iniisip pa nga niyang papasok eh. To make the story short, na-hospital po siya. Na-admit kami sa hospital. Kaya nung gabi ng Webes, yung anak namin na nagtatrabaho sa planta, dumalaw sila kasama yung girlfriend niya. Dala-dala niya yung wallet niya, nilapag niya doon sa bed ni mama niya. Andun naman kami lahat, pero to make the story short, nawala po yung wallet. Pinareview namin sa CCTV na nakita sa CCTV na hawak nila yung wallet papasok. Tapos nung palabas, wala na. Ibig sabihin, baka doon sa loob ng hospital, nawala. Paano? Naalala ko, tama-tama dito si Ate LB. Nung first year ko sa ministry noong 1999, nag-speak ako kasi hawak namin ni Pastor John, assistant ako ng Wakon Santa Cruz.
Hawak namin yung kaya simbang gabi, matapos akong mag-speak sa Wakon, mag-speak uli ako ng simbang gabi sa Bawoy, yung sasakyan ni Pastor John noon, yung Yamaha na maingay, siyempre kakarag-karag yun na gano'n. Nakabulsa yung wallet ko, nahulog. Kaya lang, hindi namin alam kung saan. At nung malaman ko na wala na yung wallet ko, ay mag-i-start na. Hindi naman sabihin na, time first, hanapin ko muna ang wallet ko, gano'n. So, nag-pray na lang ako. Lord, sabi ko, gamitin niyo po ako na mag-speak, hindi ako ma-bother, hindi ako mawalan ng focus. Bahala ka na po. Ang prayer ko noon ay, siyempre, iniisip ko yung pera, ang pera sa wallet ko, 1,500. Kahit na mawala na yon, babalik na lang yung mga ID, mga ganun. At nagkatotoo. Kinabukasan, dahil pagbalik namin ni Pastor John, tinignan namin yung daan, wala na eh. Kinabukasan, mayroong naglawig ng kalabaw. Sabi niya, nakita ko yung wallet mo, sabi niya, ito, wala ng pera, pero nandun pa lahat ng mga ID, lahat ng mga... Yun yung, nung nagpipray ako, doon sa nangyari sa anak ko, yun yung prayer ko. Lord, sabi ko, yung ginawa mo po noon, pwede bang ulitin mo ngayon? Kaya, sila, mayroon yung, di ba, pinost nila pinost po nila sa Facebook. Inaasahan ko na kinabukasan mayroon nang makita. Di wala pa. Kagabi, nag-message yung anak namin, tumawag siya na mayroong isang tao na nakapulot ng wallet doon sa ground ng hospital. At sinikap sila ang kontakin. Walang nabawas kahit na piso. Hindi sinasabi ng anak namin na ang laman pala ng wallet, 19,000. Plus yung mga kasi mayroon siyang maliit na negosyo, parang mayroon siyang binayaran o kaya kailangan niyang nag-replenish siya sa store. Andun sa kanya yung pera, hindi pa. Kaya God is so amazing. Ng banal na Espiritu, kumikilos siya sa atin para patunayan niya na totoo siya. Lagi ko pong sinasabi ito, ang tao, lagi siyang naghahanap ng sign kung totoo ba ang Diyos. Pero mas ang Diyos, gusto niyang mahanap mo yung sign na yon para maniwala kang totoo siya. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kaya ang buhay natin ay ialay natin sa Panginoon. Ilang beses ko na po itong ginamit. Jesus died for you in public, so don't just live for Him in private. Mas gusto ko po ito ngayon. Sabi niya, Jesus died for me, the less I can do is live for Him. Pinakamaliit na pwede natin gawin, mamuhay tayo sa Kanya. Ibigay natin ang sarili sa Kanya. At ang isa sa bagay na gusto ng Panginoon, go and make disciples. Let us share the gospel. Ikwento natin yung nangyari sa buhay natin. Kasi ang karugtong ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, God reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. Tayo po ay mayroong ministry na ipakilala si Kristo sa ibang tao o yung mga kakilala natin, dalhin natin sila sa Panginoon para ma-reconcile sila sa kanilang mga kalagayan. Last po. Verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Ngayong taon, this new conference year, I am inviting you to refocus, magkaroon tayo ng higit pang pagkilos para sa pagpapahayag ng mabuting balita para sa pagliligtas ng
ibang tao. Kaya po, asahan natin na sa ating pong mga gawain ngayon, organization, sa ating pong simbahan, gumawa tayo ng pagkilos para makakilala ang ibang tao sa Kanya. Sapagkat ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin, sa Kanyang dakilang pagmamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa panahon po tayo ng paghahandog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Nang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, narito po ang aming paghahandog, pagbabalik ng mga bahagi ng ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay magpasalamat. At sa pamamagitan nito, Panginoon, dalangin ko po na magbalik ng masagana, siksik, liglig at dumaapaw sa lahat, maging sa kanila ng mga online givers. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ng Because God is Love, ang Diyos ay pag-ibig. Ang siyang Pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Panginoon,
pinagdiriwang po namin ng iyong dakilang pag-ibig. Hindi namin mawari sapagkat hindi naman kami karapat-dapat na ibigin. Lahat kaming mga tao ay hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Binigo ka namin. Hindi ka namin inibig ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip at ng buong kaluluwa. At hindi rin namin inibig ang aming kapwa katulad ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Subalit, hindi mapigilan ng iyong pag-ibig, masagana na dumadaloy para sa aming lahat. Sukdulang ipagkaloob mo ang iyong bugtong na anak para sa amin upang kami po ay maligtas, upang kami ay maipanganak na muli, magkaroon kami ng panibagong buhay. Ikaw ang aming Panginoon, Panginoong Hesus, ikaw ang aming tagapagligtas. Pinili mong mabayubay sa krus upang kaming lahat mabayaran ang aming pagkakasala. O Banal na Espiritu, nananatili ka sa amin magpakailanman. Kahit minsan, binibigyan ka namin ng kalungkutan at nakikita mo ang aming mga pagsalangsang. Nakikita mong kami ay sumusuway. Iniwan ka ng Diyos para sa amin, mamalagi sa aming buhay, pero hindi ka namin kinakausap minsan sa maghapon. Hindi namin kinikilala ang iyong pagkilos. Hindi kami naniniwala na kaya mong gumawa ng himala. Panginoon, patawad po. Gusto po naming magsimula uli kung paano yung pagpapasimula nang ikaw ay tinanggap namin bilang pagligtas. Kung paano yung pagpapasimula na kami ay pinanganak na muli. Salamat po sapagkat sa pamagitan ng kapanganakang muli nito, binigyan mo kami ng katiyakan. Makikita namin ang iyong paghahari. Magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Makakapiling ka namin magpakailanman. Salamat po, O Diyos. Narito po kami habang kami po ay nakaluhod, habang po kami ay nakaupo at nakatayo. Nagtatalaga kami ng aming mga sarili. And Holy Spirit, we ask the fresh anointing for us today. I-touch niyo po kami. Pagpalaan niyo po kami ng iyong banal na presensya. Patuloy niyong ipinapaalala sa amin na sa lahat ng pagsubok ng buhay, hindi niyo po kami bibitawan. Hayaan niyo pong italaga namin ang aming mga sarili. Hindi kami susuko. Hindi kami aalis sa iyo. Walang pagkakataon na mabigyan namin ng parangal ang kaaway sa aming buhay. Ikaw po ang mabigyan ng parangal sa aming mga gagawin, sa aming mga sinasabi, sa aming mga iniisip. Ikaw po ang siyang mabigyan ng parangal sa buhay na ito na iniligtas mo. Gamitin niyo po kami upang humayo, ipahayag ang dakilang pag-ibig mo, upang ang iba pang mga tao ay maipanganak na muli na kagaya namin at makaranas ng bagong buhay na siya pong patutunguhan namin sa piling mo. Salamat. Salamat po. Pakinggan niyo po ang mga bulong ng panalangin ng aking mga kapatid. Ano man po ito, sigurado po kaming nakikita mo, walang lingid sa iyo, naririnig mo, at kami po ay tutugunin mo. Kung ito po yung panahon para sa panalangin na ito, iuuwi na po namin. Tatanggapin na po namin. Sasaamin na po ang mga panalangin na ito. Panginoon, dalangin po namin at ipinagpapasalamat ang pagtatapos ng school year na ito para sa aming mga anak, mga apo na nag-aaral, at alam po namin na
magpapatuloy naming mabuo ang pangarap na makatapos, maging isang inhinyero, teacher, maging CPA, maging abogado, maging doktor, kung ano yung pinangarap mo sa aming anak. Yun po ang pangyarihin mo. Salamat, salamat, salamat po. Maglilingkod kami sa iyo hanggang sa huling patak ng aming buhay. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. I-declare po natin yung ating paghayo. Sa huling estropa ng awit, tayo po ay hahayo. Sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Mga kapatid, ang masaganang pag-ibig ng Diyos ay lagi nating maranasan. Kinukup tayo ng pag-ibig na ito ngayon at sa lahat ng pagkakataon. Patuloy natin maranasan ang kagalakan ng pagiging anak niya. Ipinanganak na muli at mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako at masaganang pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Mayo tayong taglay ang dakilang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagpapala. God bless us more.